Good morning mga ka-guys, good morning mga kasari. Huwebes po, Huwebes ng umaga guys. Ang oras is nasa 9 o'clock pa po ng umaga. And magsishare si Kuya AJ sa inyo guys dahil may nabili akong isang sako na syrup powder. Cherry Blossom po ang variant nito, isang sako siya guys. And ang kagandahan nito is naka-promo siya. Kung titingnan niyo guys, bakante na po ang lagayan ni Kuya AJ ng ating syrup Cherry Blossom na area, itong sa taas. Ito yung bitayan namin. Ito yung bitayan namin ng mga syrup. So may mga ano pa dyan iba, mga shampoo, mga Downy andoon, ang iba mga Ariel, ayan guys. So dito banda, mga Ariel pa din at saka mga Wings. Pero si syrup po kasi, mabenta po kasi si Cherry Blossom. So naka-promo sila today, or as of now naka-promo ang syrup na Cherry Blossom. Ang promo nila is buy 6 plus 1. So, buy 6 plus 1, libre ang isa. Sa isang sako nito guys, 40 ties ang laman. So, meron tayong 40 Capri na sachet ni syrup. So, ibenta natin ito ng tag 8 pesos dahil 8 pesos po ang retail price namin sa aming syrup powder. So, kikita tayo ng 320 doon sa 40 sachet ng syrup na pakapin. So, itong isang sako na to is kikita tayo ng extra na 320 aside doon sa kikitain natin ng per sachet doon sa regular price na binili natin. So may ano po talaga guys, advantage kung ang mabili natin is naka-promo. So kung may mga promo diyan sa mga area ninyo, sa mga sabon at kahit hindi sabon, kahit anong mga produkto or mga paninda natin, lalo-lalo na mga bestseller, damihan niyo guys or unahin niyong bilhin yung mga naka-promo talaga dahil dudubli po ang kikitain ninyo aside doon sa kita ninyo na regular doon sa pinamili natin. So yun naman talaga yung ano natin, hinahanap-hanap, inaantay-antay at inaabang-abangan yung mga papromo ng ating mga paborito or mga mabibentang mga produkto sa ating tindahan dahil doon tayo kikita ng doble. So hindi ko na kailangang stress pa doon sa mga kasari natin, lalong-lalo na yung mga mahilig talaga mamili ng mga papromo. Siguraduhin nyo lang ninyo guys na yung papromo na bibili ninyo is yung mga mabibenta or mga fast moving na mga item dahil kung bibili ka, pinapaulit-ulit na mga tips yan, hindi lang ni Kuya AJ, lahat na mga nagsishare ng mga content about sari-sari store na kung bibili tayo ng mapapromong produkto is kailangan ang mabili natin is yung mga fast moving para hindi din matutulog yung ating kapital at saka mabenta po siya kaagad. And lalong-lalo na yung ibang mga produkto, except lang kay syrup at saka sa ibang mga may mga iba kasing mga produkto na tinatay up nila at pinopromo dahil malapit na siya mag-expire. So aside sa bili ka lang ng bili ng mga papromo na mga items, siguraduhin din niyo guys na hindi po pa-expire, malapit nang mag-expire yung produktong bibilihin niyo or mga item na naka-promo. So make sure na pag tayo bibili ng mga tie-up products, hindi po siya malapit nang mag-expire. Kasi siguraduhin mo lang na makabili ka ng papromo na item tapos malapit na pala siya mag-expire at saka kung abutan talaga siya ng expiration, malulugi ka. So yun ang pinaka-bantayan ninyo, yung malapit nang mag-expire na mga produkto. Dahil nga doon sa mga sa mga shelves natin, kahit na malayo pa yung expiry tapos hindi po siya fast moving na item, abutan pa tayo ng expiration. How much more yung mga naka-promo na mabilis na lang, madali na lang yung expiration niya or malapit na yung expiration niya tapos hindi pa siya mabenta, malulugi ka din. Dahil lalong-lalo na, share ko na lang ha, speaking of expiration or expired na mga product, ito is mabilis pong mag-expire ating mga cup noodles. Kadalasan po guys, si Kuya AJ is dito po na nabibiktima sa ating mga cup noodles. Hindi man siya naka-promo nung binili namin, pero may mga item kasi dito or may mga brand dyan na hindi masyadong mabenta. So kung napapansin niyo guys, marami akong stocks na cup noodles pero hindi siya klase na mga na mga flavors or mga brand. Ang binibenta lang namin is si Lucky Me, si Nissin at saka itong Japanese na cup noodles. Kahit mahal siya guys, is siya, mabenta siya. Sa SNR namin ito binibili at saka itong si Carbonara, SNR din ito binibili namin. So the rest, itong mga ganito, maramihan man siya pero make sure namin na yung mga mabibenta. So hindi kami nangunguha ng mga iba't ibang flavors na hindi naman hinahanap ni customer. Ayan po. So bantayan din ninyo na kahit na hinahanap siya ni customer, may time din kasi na si customer na naghanap, nagsawa na. So hindi siya bibili. So matitingga ngayon diyan yung binili niyo na para sana sa kanya. Kaya hindi ako masyadong nadadala kay customer pag masabi si customer, mamili ka ng ganito dahil masarap yan. Nakita lang nila sa sa ads
sa TV or saan nila nakita ng mga ads na mayroong bagong flavor si ganito, tapos magre-request na yun ang bilihin natin dahil bibili din daw siya. Pero pag natikman na niya guys, hindi pala siya hindi pala niya bet yung lasa at saka hindi niya nagustuhan, hindi na yan mamili pag pagka second time or pag andyan na yung produkto, hindi na niya bibilhin. So since siya lang yung naghahanap, kawawa ka. Ikaw ang kakain nung ni-request niya na bibilhin mo dahil wala na pong mamili noon dahil siya lang yung naghanap. So ngayon, kung hindi mo din bet yung lasa ng kanyang nire-request, matitingga dyan, ma-expire and malugi ka. So yun ang ating bantayan. Kaya hindi ako masyadong keen into sunod-sunuran kay customer kung ano yung gusto niya. Yes, gusto natin pagbigyan lahat ng mga customers kung ano yung gusto nilang bilhin, pero titingnan din natin guys kung gaano kadami. Based sa survey, mag-base tayo guys kung gaano sila or ilang excuse me po, kung ilang katao ba sila nagre-request ng ganyan na produkto. Dahil kung siya lang isa, nako, yan siya guys, kandidato yan siya sa pagkatingga at saka sa pagkalugi mo. So pag nasa na sila, mga 2, 3 or more na maghanap ng produkto na yan or ng item na yan, magbili ka na. Pero ang bibilhin mo, kung bibili ka talaga at nadala ka sa kanilang persuasive attitude ng mga customers, dahil si customer minsan guys is hindi lang tayo yung persuasive yung duot no, mag-push talaga, parang tindira pag may produkto tayong minsan gusto natin at saka gusto rin natin ipapatikim sa ipatry sa customer, pinupush talaga natin ang mabenta. So ganun din si customer din is may attitude din sila na gusto nilang matikman, gusto nilang matry, lalong hindi sila malapit sa bilihan at saka gusto nila ikaw yung magbenta, pinipersuade din nila or pinupush din nila na bibili ka. Once na napush ka at bibili ka, siguraduhin mo guys na yung tama lang talaga or kunti lang muna, lalo't first time, first mo magkaroon ng ganong produkto, i-try mo siya kunti lang, just in case makatikim si isa or si dalawa or si tatlong customer ng produkto na yon, tama lang din na maubos. So pag nagustuhan nila, saka ka pa bibili. Antayin mo guys yung feedback ni customer, kung nagustuhan nila at saka gusto nilang mamili ulit, saka ka pa bibili ng hindi rin gaano madami, at least meron kang maibigay pag maghanap sila. So yun na lang yun ang gawin mo. Yun ang natin style or ganung technique ang i-employ natin pag may mga persuasive na mga customers na gusto ka talagang i-push para bibilhin yung produkto na yon para meron din silang mabili sa iyo. So yan na lang muna guys ang share ni Kuya EG from Surf na Cherry Blossom na napunta sa mga papromo at saka napunta sa mga persuasive customers. And uli, kahit hindi siya hindi siya bayad, si Kuya AJ hindi bayad ng Surf, pero mabenta po talaga itong buksan ko nga, kaya baka sabihin niyo sako lang ito. Buksan ko. So ayan, bubuksan na ni Kuya AJ ang ating mahiwagang sako ng Surf. Nabili ni Kuya AJ ito guys, or na-order ni Kuya AJ ito sa Tindahan Club, sa Sonic Sales, ang distributor ng ating mga Unilever, sa Unilever po. Shout out sa aming ahente na super mabait at saka ang galing mag-push ng mga produkto niyang naka-promo. So ayan po. And bye-bye muna for now. Thank you sa pagsama ninyo kay Kuya AJ guys. And paki-subscribe ang ating YouTube channel, AJ Kimpo Vlogs, at saka ang ating Facebook page na AJ Kimpo Vlogs pa rin para sama-sama tayong matuto at sama-sama tayong umasinso.